So, heto na guys, yung update sa mga na-propagate po na succulent. So, siguro mga ilang araw na lang, pwede na natin silang ilipat doon sa likuran sa may bougainvillea area. So, heto yung mga cuttings propagation natin ng Darly Sunshine, Adolphii. So, yan na sila guys. And then, dito na area ay nalinisan ko na. And then, yung nadagdag dito ay yung ating Purple Delight. And then, yung mga bago nating bili na cactus. So, andyan na sila. So, medyo stable na yung ating cactus. So, heto sila ay pwede na nating ilagay sa rain or shine. So, heto at nakakuha pa rin tayo ng yung Adolphii. So, habang naglilinis tayo dun sa likuran ay nakakuha tayo ng Adolphii. So, ganyan po katibay yung Adolphii natin guys. Kahit saan lang po nagkalat sa bakuran natin. So, heto yung ating aloe. Ayan, pinapastable ko pa siya dito. Ayan, medyo light green na yung bagong dahon. So, kailangan na niya ng sunlight. Kulang na siya ng sunlight. Soon, ilagay ko na siya doon sa itaas ng ating vertical wall. Para hindi naman po siya putla. Hindi siya mamutla kasi ayan, light green na yung lumalabas dahon. So, heto yung mga bago nating tanim. Mga bago nating bili. Ito, hindi ko pa talaga kasi hindi pa siya naka-recover kasi dehydrated siya guys nung nabili natin siya. Binili ko lang to kasi wala pa tayo nito sa ating munting garden. So, tinatry ko pa siyang bigyan ng water para naman po siya, gumanda. So, hindi pa siya siguro naka-produce ng bagong root. So, heto at okay na rin to itong isa. Ayan, ito yung bago nating bili. So, pwede ko na siyang ilipat sa rain or shine or doon sa itaas ng ating vertical wall. And then, heto din. Ayan, heto kailangan na to ng sunlight. So, yan. Meron tayong isang klase nito pero na siya guys, malaki na siya. So, heto sila dito and then yung ating Darly Sunshine ay kailangan na po ng sunlight. Heto po yung cuttings propa natin. Yan, yung dahon niya ay, ayan, meron ng pops na lumabas. So, kailangan na din nilang kailangan na po silang ilipat doon sa likuran para full sun po yung ma-receive ng ating succulent. Kasi yung mga Graptopetalum natin guys ay gustong-gusto po nila ng full sun o ROS, rain or shine. So, heto at siguro mga pag wala ng ulan kasi maulan na naman dito sa ating location. So, pag wala ng ulan, so, pwede na natin silang ilipat. So, ito hindi ko sure kung to. Parang siya hybrid lovely rose ata to guys. So, hinayaan ko na siya. Ganyan siya. So, ito yung ating mga cutting yay. So, papagandahin lang natin sila doon sa likuran. And then, yung ating mga Purple Delight dito. Ayan. So, ngayon ay medyo maulan dito sa ating location. So, hindi ko muna ilabas siguro kasi baka malanta or overwater yung ating plant. So, hayaan muna natin sila dito na area. So, yan guys yung mga cuttings propa natin and then yung ating Murasaki. So, yung Murasaki natin guys, parang natatakot akong ilabas. Kasi gandang-ganda naman yung ating Murasaki dito. And then, heto yung isa nating cactus. Ayan. Heto, bilog na siya. Ayan, naka sip-sip na siya ng maraming water. And then, meron na din po tayong
propagation nito, isa. Pinapalaki ko siya. Ayan, meron na tayong propagation nito kasi iba to siya na cactus. Parang gymno pero iba siya na cactus na gymno. Parang wala pa tayo nito sa ating munting garden. So, ito yung ating propa guys. Ayan, cute na propagation ng gymno ata to. Iba siya sa black gymno. So, magpaparami pa tayo ng mga cactus dito. So, marami pa tayong kailangan idagdag dito sa ating garden. Meron pa kasi akong nakikitang kakaibang mga cactus doon sa pinagbibilhan ko po. So, ito yung ating happy beans. Ayan, okay na siya. And then yung ating Mendozae, yung ating mga purple delight. So, kukonti na lang yung ating succulent. Pero, ayan, lumalaban. And then, ito guys, yung ating gagawing rootstock. Ayan, meron na tayong rootstock ng ating gagawing grafted na variegated gymno. So, tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito kasi first time nating mag-graft ng variegated gymno. So, heto naman po na rootstock ay naitanim ko doon sa likuran ng ating bahay. And then, ayan, sobrang lalaki nila kasi gustong-gusto nila doon kasi fall sun and then rain or shine. So, yan, at isang puno lang to guys, sobrang haba. So, meron pa doon na, ilang puno ba yung naiwan doon. So, pag yung pinutulan natin ay magkakaroon po yun ng soloy. So, heto at i-graft natin yung iba nating variegated gymno na matagal na lumaki. So, ito yung update sa ating mga tomentosa. So, medyo malalaki na yung ating tomentosa. So, yung pang-apat na tomentosa ay ayan. So, pag medyo mataas na siya, natin yan, i-cuttings propagation. So, ayan sila dito na area. Gustong-gusto nila dito na area guys kasi konting araw lang dito and then hindi sila masyadong na-dehydrate. So, yung mother plant natin ay accidentally nahulog. Ayan. So, ito, malapit na natin itong i-cut. So, cuttings propagation din ito. Ito yung gusto ko sa mga kalankawi, tomentosa natin guys. Madali lang silang alagaan kahit walang dilig. Ayan, ito yung variegated natin. So, konti lang yung kitang variegation. Ayan, and then, yung mother plant natin dito ay nahulog. So, ang ginawa ko, inayos ko lang. And then, yung update sa ating, yung Hoya. So, yan na yung Hoya natin guys. Ayan, medyo trailing na. Then, ito, meron din tayong, dito, Adelphii. So, yung Hoya natin ay medyo patrail na. Nilagyan natin siya ng, tawag doon? Yung wire para merong panggapangan yung ating Hoya. So, yung isa ay medyo matagal lumaki. Medyo maselan. And then, update sa ating ginger. So, ayan na siya guys. Medyo nasunog yung ating ginger kasi sobrang init dito na area. So, yan, nagdagdag ako ng dito, soil kasi yung soil dito ay palubog na sana yung laman ng ating ginger. So, yan, and then yung ating eto yung ating napakagandang to siya, yung nakalimutan ko, Choco Impress. Ayan, malaki na siya guys. Nung simula nung nilagay ko dito, naging ganyan na siya kalaki. Kasi before doon sa area niya ay hindi talaga lumaki yung ating Impress. And then, yung ating crested Lactea cristata, ayan na. Hindi ko pa siya natanim pero meron na po siyang roots. So, heto na guys yung ginawa ko kanina na
grafted variegated Gymnocalycium. So, haya na sila, and then ayan, tinakpan ko lang ng plastic cup para hindi ma-dehydrate yung ating plant. So, ganyan lang po yung ginawa ko guys sa ating grafted. So, sana ay mabuhay yung ating grafted para meron na tayong grafted na variegated gymno dito sa ating munting garden. So, yan guys yung update dito sa ating mga cactuses and succulents sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.